Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and mistaken about your opinion. Kasi gusto noon ni Secretary Remulla na isole mo na. Ito naman si Secretary Remulla, napaka-strict mo naman. Nakakatakot ka na ombudsman na pare. Gusto niya kasi noon na isole mo na ng mga diskaya. Nagulat sila kay diskaya eh. Diba? Lahat nagulat. Diba? Isole mo muna. Kasi pinipigilan nila eh. Yes. Isole mo muna bago kita ipa-state witness. So naman to. Bakit nagbago na ba ang rules of court? Di pa naman nagbabago ah. Tama si Senator Marcoleta. So, who mali was a yung practicing statement, lawyer for mali many yung years. statement ni Remulla. Mali siya dahil hindi Okay. yun ang batas. Okay. Dapat alam niya yun kung nag-practice naman siya ng matagal. Kaso nag-politika siya eh. Kung aaminin nyo ngayon sa pagdinig na ito, na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. At saka pinaalala po nyo sa akin na naman yung WPP. Ayaw ko na po sanang puntahan yun. Pinaalala po ninyo, wala po ako Pasensya na po, magagawa. pasensya na po. Ito si Secretary ho kasi eh. No? So, Kasi alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong mahalagang requirement nga raw po ang restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sapagkat ako po bilang isang abogado, naiintindihan ko po yung batas. Hindi po ako ang pinakamagaling na abogado. Siguro po ako'y karaniwan lang abogado. Ngunit, sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General Prosecutor Padulyon, hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon, kung aaminin nyo ngayon sa pagdinig na ito, na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. pasensya na po, Mr. President. Nabanggit ko yung, di ko na humabanggitin yung nabanggit ko. No? Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yun. Pero, Mr. President, nakikinig po ang DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General, at narinig ko po nung kayo po ay nagkaroon ng debate nung Blue Ribbon hearing at nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto at ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po at pinag-iisipan nila ho ito ng mabuti po at bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, Mr. President, ang ini-invoke niya ron ay kahit na anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya is Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na yon, Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution, naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Ang sinasabi niya, ay confidential po yun. Saan ka naman nakakita ng sagot na gano'n? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni si General Secretary Padulyon, Mr. President, babasahin ko sa kanya lahat ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapoproseso ang aplikasyon? Ngayon, kung ito po madali lang ang gusto ko sabihin eh. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na naipagkamali ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Ihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Alam ko naman po yung stance ng
ating kasamang Senator Marcoleta at narinig ko nga yung inyong debate ng Blue Ribbon hearing. Very clear naman po sa akin ng inyong posisyon. Nasabi po ni Prosecutor General yung posisyon ng ehensya at para sa akin very clear rin, may basehan rin. At pero tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito, no? Kasi this is a difference of opinion and understanding. Ang suggestion ko ho ay bigyan ho natin ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag sila ho pinag-iisip man, nagmuni-muni, bumabalik ho sila dito para magbigay ho ng kanilang komento o ideya. At hindi ho, inaamin rin ho nila yung kanilang pag-a-adjust, no? For example nga itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya nagkamali sila at kailangan itong pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at hindi naman ho sila maninindigan kung mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa, no? At hayaan na lang ho natin bumalik po sila sa kanilang dito po sa issue na ito. Ang DOJ po, Mr. President, is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po nun eh. Ngayon, ang ating Prosecutor General will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-invento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwede yung memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun.